Hello Libra, Sun, Moon, Rising at Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So, Libra, first card, we have the energy of the donkey. Keep your heart open no matter what. Diba? Huwag mong isasara talaga ang puso mo regardless kung ano man ang sitwasyon. 'Di ba? Kasi kapag sinara mo ang puso mo for anything, for everyone, 'di ba? Ikakalungkot mo lang 'yon, Libra. I promise. Malulungkot ka. Whereas if you are going to let your heart open, mabilis ka magpapatawad. Kung may nagkasala sa'yo, may nagkamali sa'yo, mabilis kang makaka-appreciate ng mga ilang bagay na ginagawa ng mga tao, sa'yo man or sa kung kanino man. Pag mas bukas ang puso mo for anything, you are giving everyone or everything an opportunity, 'di ba? Na pupuwedeng ma-appreciate mo or hindi, or kung ano man 'no, yung pupuwedeng nangyayari sa paligid mo, you will just be open to it, 'di ba? You will be open to change, yung mga gano'n. So, kahit ano ay puwede mong matanggap or puwede mong, i-embrace 'no. So, tingnan natin ano pa ang ganap. And, by the way, maraming salamat 'no for subscribing. At, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo na mag-join sa membership. Happy ending, Libra. Ang ganda. Merong magandang pangyayari dito, no? Yung happy ending na to could be in all areas of life. You know, pwedeng happy ending ito sa trabaho mo, sa task mo, maaring ma-accomplish mo na ng mabilis, ma-achieve mo. Pwedeng sa relationship, 'di ba? Happy ending. Ano man ang effort na ginagawa mo, maaaring magdudulot ng magandang samahan. Mas siguro pwedeng meron ditong magkakasundo talaga, magiging magjowa talaga, magiging mag-asawa talaga, or maaari 'no, na yung happy ending na 'to could be a happy family. Maaaring nagkakausap na, nagkakaintindihan na, 'di ba? May mga gano'n. Or anything 'no, that is coming to fruition. Pupuwedeng yung mga trabaho mo or negosyo mo, 'di ba? Talagang magiging successful na. Kaya yun, magkakaroon din kayo diyan ng happy ending, 'di ba? So, that's good. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap for Libra. So, we have the Ace of Swords. Ayan. So, Libra. This is success energy. You know, si Ace of Swords. This is success. Meron ka ditong maaring pinanggagalingan. Medyo mahirap na sitwasyon. Pero you will be able to surpass that. Mapagtatagumpayan mo yan. Mahahanapan mo ng way out ang situation, mahahanapan mo ng solusyon, yung gano'n, magkakaroon ng linaw ang isip mo, 'di ba? You will be enlightened. The path towards resolution, 'di ba, will be illuminated for you. Kaya mahahanap mo 'yan at masosolve mo yung problema dito. You know? And this is an A, so this is new beginning. So definitely pwedeng magsimula ka agad-agad no, ng bagong buhay dyan dahil makakaahon ka na from that difficult situation. Ano, magliliwanag din ang lahat, magiging maayos din ang lahat. So, we have Seven of Swords. Ayan. So, this could be a warning para sa'yo. Kasi si Seven of Swords, ano yan eh, energy of liar, cheater, and stealer. Okay? Kaya ingat ka sa mga makakasama mo, makakausap mo, wag kang magbibigay agad-agad ng pagtitiwala. No? Do not show them that you are giving them your trust kasi po pwedeng i-take advantage ka kaagad, 'di ba? Ano 'yan eh, pupuwedeng 'di ba mga manloloko kasi ang gagaling eh, 'di ba? Kaya minsan talagang walang kahirap-hirap sila sa'yo, mapapa-oo ka, mapapa-agree ka talaga kasi maaaring 'yun din ang talent nila 'no,
magaling mambudol, magaling magumbinse, yung gano'n. Kaya yun na lang, para protection mo na lang sa sarili mo, pigilan mo din ang sarili mo na magbigay ng 100% na tiwala sa mga tao agad-agad, lalong-lalo na doon sa mga taong bago bago mo lang kilala, 'di ba? Yung mga gano'n. Kaya yun, at saka mag-ingat din kayo, okey? Mag-ingat din kayo, hindi lang sa mga tangible na mga bagay, hindi lang sa mga material na bagay, kundi mag-iingat din kayo sa pagbibigay ng mga impormasyon. 'Di ba? May mga nagtatanong, baka mamaya paikot-ikutin lang yung tanong, tapos yun pala ang kukunin nila ay yung mga personal information mo, bank information mo. So, maging ano ka, maging vigilant ka, okey? At saka yun, diskarte kung maraming tanong, bakit? 'Di ba? Bakit ang daming tanong? Tanungin mo din, 'di ba? So, what else? So, we have the Six of Swords. Ayan. So, si Six of Swords, this is moving on energy. Ayan. So, feeling ko, it could be related to this, Ace of Swords energy. Kasi new beginning ito eh. So, this one is also new beginning. Meron kang iiwanan ditong sitwasyon. Meron ka ding iiwanan sitwasyon. So, that could be the same thing. Pero si Six of Swords, ano 'to, eh, kapag umalis ka na dito sa sitwasyon na 'to, eto na, magsisimula ka na ng bagong buhay. Kasi kung ano ang sitwasyon mo dito, nahirapan ka din diyan. That is a very difficult situation that you've been through, at panalo ka, 'di ba? Panalo ka na makakaalis ka na diyan. 'Di ba? Yung pag-alis mo, pagdesisyon mong iwanan ang sitwasyon na 'to or yang taong 'yan is already a success for you, 'di ba? Kasi maaaring matagal ka nagtiis dito, maaaring matagal ka ng niloloko ng, taong kasama mo or ng mga taong, 'di ba, mga nakakasama mo diyan. So, ngayon finally makakaalis ka na sa sitwasyon na 'yan at, mababago na yung energy ninyo. So, that is already somehow your success already. So, we have the Nine of Wands, and from here on, maybe you need to set your boundaries. Okay? Simulan mo na mag-set ka ng healthy personal boundaries. Kasi sadyang may mga taong manloloko talaga. May mga taong kahit anong gawin mong mabuti sa kanila, gagawa at gagawa talaga ng mali. 'Di ba? May mga taong gano'n. Kaya kailangan may boundaries ka para, alam mo kung kailan ka magno-no, alam mo kung kailan ka magye-yes, 'di ba? So, what else? We have the Eight of Cups. Ayan. So, si Eight of Cups, this is departure energy, talagang merong aalis. Si Six of Swords aalis, sa Eight of Cups aalis. So, meron kang iiwanan, no, situation. So, this is nice, this is good, na marunong ka talagang, alam mo na yung desisyon, alam mo na kung kailan ka aalis sa isang bagay or isang sitwasyon na hindi na ikakabuti ninyo. So, maybe you already have matured emotionally din talaga. Kaya maganda to na malakas na din ang inyong loob na kung kailangang umalis, talagang aalis ka. 'Di ba? Kung alam mong hindi ka na safe diyan, talagang aalis ka na. So, that's good. And kung saan ka man papunta, where you are heading, sa tingin mo, yan ang makakabuti para sa'yo. Sa tingin mo, diyan ka magiging masaya, diyan ka magiging contented, 'di ba? And fulfilled. Kaya go for it. Okay? Go for it. Wag ka nang magdalawang isip pa. So, what else? We have the Seven of Cups. So, maganda rito, you're blessed talaga at marami kang pagpipilian eh. May mga choices, iba-iba yung pwede mong mapuntahan, iba-iba yung puwedeng choices mo kung ano yung gagawin mo. So, yun ang mahalaga lang dito 'no, wag kang magmamadali, wag kang magra-rush na mamili, 'di ba, or magdesisyon. Kailangan bang pag-isipan mabuti, obserbahan ang inyong sitwasyon at alamin din kung ano yung nilalaman ng mga oportunidad na 'to para hindi ka rin magkamali at hindi ka magsisi in the end, okay? Good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.